Nandito tayo ngayon sa Panabo City sa Davao del Norte at makikilala natin ang isang batang ina, si Hashima. 18 years old pa lamang siya pero medyo mabigat na yung kanyang responsibilidad dahil isa siyang single parent. Bukod doon, doble pasanin pa siya dahil yung kanyang mga anak ay conjoined twins. Yung isa doon may iniinda pang sakit sa puso at meron ding cleft palate. Tara, kilalanin natin si Hashima at ang kanyang mga anak, si Ai at si Aki. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo! Bibigay pa kami sa'yo na. Ako si SB, Sam Versosa. Mayang buntag. Maayong buntag po. Ngayong buntag. Assalamualaikum. Maraming salam. Ako po si SB, Sam Versosa. Kamusta po kayo? Okay lang po. Aki, Ai, Kuya SB to. Napatingin mo na ba sila sa doktor? Nung ano po, napatingnan na po namin sa SPMC po, pero natigil po kasi yan, sir, nung nagkakasakit po sila palagi. Lugan, okay na ba dito? Ito po yung pinakahigaan po nila, sir. Muntik na po silang mahulog dito kasi ito, Oo. dumadapa na po. Tumambling kasi to. Medyo delikado dahil walang harang dito. Doble biyaya ang pagkakaroon ng kambal na anak. Isang milagro ng buhay na nagbibigay saya at swerte sa sino mang magulang. Pero para sa batang ina na si Hashima, tila ba bigat ng buong mundo ang hinatid sa kanyang pamilya nang maisilang kanyang kambal na sina Aisha at Akiza. Yung nagpa-ultrasound po ako, 7 months. Parang may problema sa anak mo. Pagkapanganak ko po, nalaman ko po talaga na dikit. Hindi ko po alam mararamdaman ko nun. Kung magiging masaya po ako, malulungkot. Pero ang nasa loob ko po, masakit po. Bilang ina po na magkaganyan po yung anak mo, iningatan ko po sila ng buntis. Tapos ganyan po yung magiging resulta. Conjoined twins ang mga anak ni Hashima. Bibihira ang kondisyon na ito na siyang naghahatid ng maraming komplikasyon para sa mga bata. Gaya na lang ng pagkakadikit na mahalagang organs ng katawan. At sa kaso nila Aisha at Akiza, naghahati sila ng iisang atay. Pero hindi pa ron nagtatapos ang mga komplikasyon. Yan pong kambal, ano po, lagi po sila nagkakasakit. Isa lang po yung magkasakit sila, damay na po yung isa. Tapos yung si Akiza po, yung walang cleft, may butas po sa heart. Tapos yung isa, may ano nga po yung cleft lip po. Sobrang hirap po para sa akin. Lalo na pag magkakasakit sila, di ko po alam kung saan kukuha ng mga gamot. Komplikado na nga ang kondisyon ng kambal, mas komplikado pa lalo ang buhay mag-asawa ni Hashima. Fixed marriage kasi ang pagsasama nila. Dala ng kanilang tradisyon at kultura. 16 anyos pa lamang si Hashima noon. Pero ang samahang ito ay puno lang daw ng lungkot at pasakit. Bagay na nakaapekto sa kanyang pagbubuntis. Dahil na rin po sa hirap ng buhay nun, kaya pumayag na lang po kung magpakasal. Yung asawa ko po, taga-diet po, para kali. Kung hindi po maayos yung pagsasama namin, tapos gusto ko pong umuwi dito sa amin, na hindi po kumakawi kasi walang pamasahe. Tapos mahirap din yung buhay dun. Dahil sa kasunduang ito, nagkaroon ng lamat ang relasyon sa pagitan ni Hashima at ang kanyang amang si Arnelio. Bilang tatay niya, yung nakikita ko na kahirapan ni Hashima, yung sarili ko talagang sinisisi ko talaga. Sabi talaga ng anak ko na kung hindi niya ako pinapakasal sa maaga, hindi ko naman maranasan itong kahirapan. Bagaman hindi pa formal na naghihiwalay, bumalik na si Hashima kasama ang kambal na anak sa kanyang mga magulang sa Panabo City. Pero ang inaasahan sanang sustento para sa kanilang anak, bibihira lang kung dumating, madalas wala. Tinutulungan po ko ng mga magulang ko. Yung papa ko kasi pedicab driver po.
Minsan siya po bumibili ng gatas nila. Minsan umuutang po para makabili lang po ng ano nila, pangangailangan. Inako na ng ama ni Hashima ang responsibilidad upang matustusan ang masela na pangangailangan ng kanyang mga apo. Kaya naman, panay ang kanyang pagkayod sa pagtatricycle. Umaasa na sa parang ito ay mapatawad din siya ng kanyang anak. Sobrang pagod na sa 500 ngayon. Babawasan mo pa ng 200 yun, boundary. Minsan nga, nagdadrive ako, hindi ko na alam kung anong dinadaanan ko. Parang nabablank ko ba? Nawawala din yung depress ko pag yung attention ko, doon ko na lang pinupunta sa mga apo ko. Pero anumang hirap at lungkot na nararanasan ng kanilang pamilya, agad din naman itong napapawi sa tuwing nakikita nila ang masasayang ngiti sa mga mata at labi nila Aki at Ai. Bagay na ibinahagi rin sa akin ng mga paslit. Cute naman oh, dalawa kagad. Ai, Aki, Kuya SB to. Ganda nyo naman. Smile ba kayo? Baka po. Pero hindi ko pa rin maiwasang makabag ng aking kalungin ng kambal. Kapansin-pansin na kulang sa nutrisyon ang magkapatid na si Ai at Aki. Lugaw lang daw kasi ang madalas na naipapakain ni Hashima sa kanyang mga anak. Kasi si relax po yan sila dati, tapos hindi na po afford. Sige na ka, nila lugaw. Nakaka-apat na sachet po sila yun. Ayan na, parang alam na nilang kakain na sila. Naririnig na nila. Katingin si Ashi, tsaka si Aki. Kain na oh. Excited nga sila kumain. Siya rin daw. Yan lang po yung routine namin araw-araw. Salamat sa hintulot sa akin magkarga sa mga anak mo. Totoong hirap sa buhay si Hashima at ang kanyang pamilya. Pero sa kabila ng kanilang kakapusan, hindi pa rin humihinto sa pangarap ang batang ina para sa kanyang kambal. Anong pangarap mo para sa kanila, Hashima? Yun po, yung maoperahan po sila, tapos lumaki po silang masigla lagi po, tapos walang mga sakit. Makita lang masaya ang kambal, sapat na upang mapawi ang lumbay nilang pamilya. Hindi ko po pinagsisisihan na nagkaanak ako ng ganyan. Isang tingin ko lang po sa kanila, mawawala na lahat. Malaking blessing po talaga sila sa akin. Sige, pahinga muna kayo dito, Aki, Ai, okay? Sama ko muna si Mami Hashima. Dito po sa programa namin, dumayo pa kami mula Maynila hanggang dito po sa Panabo City, Davao del Norte para ibigay yung konting regalo at sorpresa namin. Bagaman isa ng ganap na ina, mayroon pa rin pangarap para sa kanyang sarili si Hashima. Kung makagaan-gaan lang daw sila, nais sana niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nag-aaral ka ba ngayon? ALS po. ALS. Modular po yung... Anong grade mo na? Tatapusin ko po yung grade 9. Pumasok talaga po kasi para makapagtapos ako. Ano bang pangarap mo pagkatapos ko? Maging nurse sana. Mag-nurse ka? Yun po. Bata ka pa, marami ka pang pwedeng gawin. Kaya nga po eh. Pero hindi ko rin po pinagsisisihan na dumating po sila sa akin. Kasi malaki pong blessing yun. Hindi lang din basta umaasa si Hashima sa kanyang magulang. Minsan na rin niyang sinubukang maghanap ng trabaho upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang kambal. May iba ka bang ginagawang trabaho o sideline para may pagkakitaan ka? Wala po. Affiliate po ako nun sa TikTok. 8 months po kaso natigilan ko po kasi hindi po nag-work eh. Hindi po, nag-focus na lang po ko sa kanila. So, ma-social media ka pero Opo. ngayon wala kang Wala po. ginagawang trabaho para masuporta. Na full-time mom lang po.
Pero dahil maselan talaga ang kondisyon ng mga ito, kinakailangan na niyang ilaan ang buong atensyon niya sa pag-aalaga sa mga ito. Lalo pat ang pinakasimpleng sakit ay maaaring magdulot na matinding komplikasyon sa kambal. 2 beses na po kasi sila na-admit. Yung pangalawang admit po, parang malapit pong matubuhan yung dalawa, yung isa po. Takot na takot po ako kasi hindi ko po alam yung gagawin ko noon eh. Sandali ko palang nakakasalamuha sila Hashima at ang kanyang kambal, pero ramdam ko na agad sa sarili ko na dapat ko silang matulungan. Na kahit papano'y makapagbigay ginhawa sa kanilang salat na kalagayan sa buhay. Ayan o, galaw na siya ng galaw o. Yan, nadadaga. Pag dumadapa to, nadadaganan niya to. So, Walang umiiyak po hiwalay. siya. Sige, pahinga muna kayo dito, Aki, Ayi, okay? Sama ko muna si Mami Hashima. Okay lang? Ay, naku, sasama. Gusto Yan sumama. po ang gawain niya, Mukhang sir. gusto Pag sumama. malikot Sama po ka? talaga yan. Naku, sasama. Gusto mo? Aalis kami ni Mami. Lingid sa kalaman ni Hashima, may naghihintay na sorpresa ang programang Dear SB para sa kanilang pamilya. Bagay na tiyak akong babago sa kanilang buhay. Nakita ko naman kung paano nyo inaalagaan yung mga anak ninyo. So, dito po sa programa namin, syempre, dumayo pa kami simula Maynila hanggang dito po sa Panabo City, Davao del Norte para ibigay yung konting regalo at sorpresa namin para sa pamilya ninyo at para kay Ayi at kay Ashi. Tara po. At ang unang handog sa kanila ng Dear SB, ito po yung regalo ng Dear SB sa inyo na negosyo package na sana magamit ninyo. Dagdag po sa kikitain ninyo para mas maalagaan nyo yung anak nyo. Mga damit na pwede nyo pong ibenta online kasi sabi mo, nagso-social media ka, nagtitiktok ka, may kasamang ring light. And syempre, pag nag-online selling ka, kailangan mo rin ng bagong cellphone. So may kasamang cellphone na rin para makapagbenta ka additional. At para magkaroon pa ng karagdagang kita, isang oportunidad ang handog namin kay Hashima. Hindi mo na rin itatanong, ang Kuya SB mo may company, yung Front Row, at nagbebenta rin kami ng iba't ibang mga supplements, health products, beauty products. Gagawin na rin namin kayong distributor ng Front Row para may extra income kayo. Yung Front Row kasi marami na kaming natulungan na nanggaling din sa hirap, na nabigyan ng opportunity na magnegosyo. Sobrang salamat po. Masaya po ako. Huwag ka mag-alala, Hashima, ha? Gagabayan ka namin. Ipapakilala ko kayo dun sa pinakamagagaling na trainers namin dito sa Mindanao. Para sa susunod naming handog kay Hashima, at syempre, hindi pa doon natatapos ang aming ibibigay na regalo at sorpresa sa inyo. Meron din kaming grocery package para sa inyo. Dinala namin pati cart. Ito po mula po sa Dear SB, mga pwede nyo pong magamit pang araw-araw, makain at mga essentials po para sa inyong pamilya. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang laking tulong po niyan sa amin. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang mga pasorpresa natin kay Hashima. At syempre, dahil nasa Dear SB kayo, hindi pa nagtatapos sa package na to, sa groceries, dapat may regalo rin kami dun sa kambal. So ito Hashima, handog ng Dear SB para sa anak mo, kay Ayi, at kay Aki. Itong crib na to, kasi sabi mo kanina, minsan muntik na sila malaglag doon sa folding bed na tinihigaan nila. Siyempre may mga kasamang laruan na yan, mga bottles, mga diapers, mga wipes. Ito, mga pinaka-importante, mga para sa nutrition nila, gatas, diapers at mga bagong damit para sa kanila kasi napakaganda nila. Dapat magaganda rin yung mga damit nila. Handog po lahat yan ng Dear SB para sa inyo. Wala po akong masabi. Maraming salamat po sa inyong lahat, sir. Kasi simula po na ngayon lang po kami nakaranas ng ganito. Tears of joy po yan, sir. Kasi Masaya lang po ako. Sobrang saya ko po, kuya. Maraming salamat po kasi malaking tulong po to para sa kambal ko. Sobrang saya ko po talaga.
Hindi, wala po akong masabi. Ano Ang po, daming masaya regalo para sa mga anak mo. po. Masaya po. Speechless po. Alam mo, hindi pa dyan nagtatapos yung sorpresa ng Dear SB para sa iyo at sa pamilya mo at lalo na dun sa kambal. Actually, gusto ko sanang tulungan pa kayo at yung anak mo madala sa Davao City para mapacheck up, para matignan talaga yung kondisyon nila, para malaman natin ano pa yung pwede nating gawin para makatulong palalot sa kanilang dalawa. Willing ka bang sumama para mapakita natin yung anak mo dun sa hospital at matignan sila na mabuti? Opo, gusto ko po. Kumusta po? Ako po si SB, Sam Versosa po. Si Hashima po, si nanay, tsaka yung dalawa niyang anak, si Ai and si Ashi. Bago kami bumalik ng Maynila, konting pabaon lang ako sa inyo, personal, na para sa huling sorpresa ng Dear SB para kay Hashima, dinala namin ang kambal sa isang espesyalista sa Davao City upang mapatingnan ang kanilang kondisyon at malaman kung ano ang mga susunod na hakbang sakaling sila'y sumailalim sa operasyon para ganap ng mapaghiwalay ang conjoined twins. Hello po, Doc. Kamusta po? Ako po si SB, Sam Versosa po. Si Hashima po, si nanay, tsaka yung dalawa niyang anak, si Ai and si Ashi. Ma'am, kumusta? Okay lang po. When ba kayo last nag-check up sa Spency? Mga March ba? Mga March No? po ata yun. Opo. Pero may na-admit siya before for the pneumonia, di ba? Opo, dito po Okay. sa SPMC. Tapos ilang months na sila ngayon, ma'am? 10 months po. 10 months. Opo. So far, kumusta man? Kumusta naman? Okay naman po. Yung ito po, nawawala na po yung ubo niya. Bumabalik na po yung katawan niya. Tapos ito po ngayon, ano na, okay na po siya. Medyo okay na po yung katawan niya. Sige. Check na lang muna natin siya dito, ma'am. Okay lang ba tanggalin natin yung Sige po. suot? Check ko lang, ha? Opo. Ito si Akisha, walang ano, no? Walang Walang butas. Oh, si ano lang, may cleft. Ito siya, may cleft lip. Opo. Doc, pwede bang if ever ma-opera yung cleft Pwede, niya? pero hindi siya sabay. Separate. Unahin muna natin tong separation. okay. Then kasi pag ipagsabay, that's a major operation. Major. Oo. Pero Doc, doon sa situation nila, meron bang naging ganito dito sa Dito sa SPMC. SPMC or sa experience nyo Ah, na nalunas at napaghiwalay yung mga conjoined? Ito yung case na ang tawag natin dito is umpalupagos po, sir. So meaning, ang connection is dito sa may tiyan, no? So, Aisha. pag ganito, ito yung case na amenable for separation. Kailangan ko lang ng additional talagang workup po. Kasi yung workup na na-done po sa kanila was matagal na, December pa, di pa po? Opo. So, meaning parang good news yun, Doc. Oo. This case can be, Amenable for separation. So, ang uulitin sa kanya is the 2D echo to check kung anong status ng kanilang heart. Major factor kasi yon for operation. Isa na din is yung CT scan. Opo. Para ma-make sure natin kung ano yung magkadugtong pa sa kanila. So, more often than not, sa mga ganito kasi, sir, pag ganitong klase ng conjoined twin, ang connection nila is more than 80% is the liver. Oo. So, would like to measure lang kung gaano kalaki yung liver nila, kung may separate ba na ugat to and from the liver. So, yan yun. Para pag na-separate, kanya-kanya silang liver. And then, a good thing naman for them is,
they have separate na anal opening. So most likely, yung bituka nila, Iwalay rin. Ay, sarili rin. Talaga namang pinagpala pa rin ang kambal na si Ayi at Aki dahil positibo lahat ng naging obserbasyon sa kanila ni Doktora. Tiyak akong nakahinga ng maluwag si Hashima. At para mas lalong mapagaan ang kanyang kalooban, O yan, Hashima, napakagandang balita ng naihatid ni Doc Lupiba sa atin na possible na mapaghiwalay yung kambal at napaka-positive ng assessment niya. So sabi ko nga, pangako ng Dear SB na kahit anuman ang gagastusin o kakailanganin, tutulong kami at sasagutin natin. Hahanap tayo ng espesyalista dito man sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa pa. Magawan lang ng paraan na mapaghiwalay at magkaroon ng normal na paglaki yung mga bata. Yan po ang pangako at gusto nating iregalo kay Aki and Ayi. Maraming salamat po kasi magiging normal na sila, makakapaglaro po tulad ng ibang bata. Maraming salamat po. Yan din ang dasal namin sa Dear SB at bago matapos ang lahat, bago kayo bumalik ulit sa bahay ninyo, may konting pabaon lang din kami simula sa Dear SB. So, bago kami bumalik ng Maynila, may konting pabaon lang ako sa inyo, personal, na okay. Yan ang regalo po ng Dear SB para sa mga bata at sa pamilya ninyo. Okay, kaya maging masaya kayo, Ayi and Aki. Maraming salamat po kasi hindi ko po inaasahan to na nabigla rin po talaga ako eh. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Kayo po. Hindi po ako mapaniwala, sir. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat po, sir, kasi wala na po ko ibang masabi, kundi yun lang po talaga. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Ng anuman at sana magawa na yung operasyon as soon as possible at magiging masaya tayong lahat pag nangyari yun. Yun lang po talaga yung hiling ko na naoperahan talaga sila. Kasi habang palaki sila, sobrang nahihirapan na din po ako eh. talaga namang nakamamangha ang kwento ng batang ina na si Hashima at kambal niyang anak na sina Ayi at Aki. Naway hindi kailanman mawala ang kanilang matatamis na mga ngiti at sigla para magtuloy-tuloy na ang kanilang paggaling at makapagsimulang muli bilang normal na mga bata. Hindi biro ang maging isang magulang, lalong-lalo na ang maging single parent. Napagkaitan man ng mga oportunidad si Hashima, dulot ng maagang pag-aasawa at pagiging isang batang ina, hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa. Mahirap at komplikado man ang relasyon nilang pamilya, hindi siya kailanman pinabayaan ng may kapal. Katuwang sa anumang hamon sa buhay ang kanyang mga magulang na buong pusong ginagabayan si Hashima sa pagpapalaki at pag-aalaga kay Ayi at Aki. Nagtutulungan upang masiguro na lumaking malakas, masaya at masigla ang dalawa sa kabila ng kanilang iniindang kondisyon. Hanga ako sa ipinamalas na dedikasyon ni Hashima. Hindi madali para sa isang batang ina tulad niya na bitawan lahat ng kanyang mga pinapangarap para lang maging isang huwarang ina sa kanyang mga anak. Ikaw ang kasama sa mga pagsubok. Naway ang mga handog na regalo namin sa kanya ay magsilbing lalong inspirasyon para kanyang mabigyang lalo ng isang magandang buhay sina Ayi at Aki. Masaya lang po ako. Malaking tulong po to para sa kambal ko. Sobrang saya ko po talaga. Maraming salamat po.
Mabuhay ka, Hashima. At para kina Ai at Aki, ang hiling lang ng inyong Kuya SB ay hindi kailanman mawala ang ningning at kasiyahan sa inyong mga mata at tamis at kagalakan sa inyong mga ngiti. Magkikita tayo muli balang araw. Hindi na bilang magkadikit na kambal, kundi magkahiwalay na at ganap ng normal na mga bata. Pangako yan. Ako si SB, Sam Versosa. Kita-kita tayo ulit. Ito ang Dear SB. ESV, maraming salamat. Ikaw ang kasama sa mga pagsubok. Kaya nyo magpalit ng gulong? Oo. Nang kayo lang? Oo. Taon na ba kayo nagmamaneho? 1998. Yan, mamamasada na kami ni Nanay Mimi. Malita, pasok dito. Okay to. Bilis mapuno ng jeep ni Nanay. Gusto ang buyang buhok mo. Wait. Daan. Lahat. Natakot ako sa'yo.